May na-receive tayong question na related sa engine oil at kung may expiration daw ba yung engine oil. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may na-receive lang tayong question at magandang sagutin din naman natin. Kung yan ay nasa bote, hindi mo pa nabuksan, mas matagal talaga yung shelf life niyan. Sabihin na natin mga, as far as I know, mga 3 to 5 years yan bago mag-expired. Kasi pwedeng yung oil hindi mga mag-expired, pero yung bote na plastic na pinaglagyan niya, pwedeng yun yung nag-i-expire, di ba? Parang sa mga mineral water, bakit daw may expiration yung mineral water? Kung tutusin yung tubig, hindi naman nag-i-expire yun, pero yung bote kasi nag-i-expire din yun, di ba? So yun, kumbaga pag binuksan na natin yung bote, doon na mas mabilis mag-expire, di ba? Parang sa mga juice, pag nandun siya sa loob ng bote, hindi mo nabubuksan, matagal yung shelf life niyan. Pero once na binuksan mo na yung juice, ininuman mo na, na-expose na siya sa hangin o kung sa contaminant ng inyong laway, mas mabilis na yung expiration ng isang juice. So ganoon din naman sa oil. So once na nilagay na natin yan sa loob ng ating engine, sabihin na natin na-expose na siya sa hangin, sa moisture, na-expose na rin siya dun sa, sabihin natin, hindi mo naman mapupuli drain lahat ng oil dyan. So may old oil yan. So mako-contaminate na rin yun. Then yung mga bakal na dinadaanan yan, yung init and lamig, diba? Pag inoon natin sa sasakyan, umiinit yung oil. Pag pinatay natin yung makina, lumalamig yung oil. So yung constant na ganun, so mas mabilis yung nagiging expiration ng oil. Kaya nga ako ina-advise ko, no, kung mineral yung ilalagay ninyo, sana 3 to 4 months palitan nyo na. Kung polysynthetic man yan, 6 to 8 months palitan nyo na. Huwag nyo nang paabutin ng 1 taon mga paps, kasi ang lagi nyong iisipin, mas murang mag-change oil kaysa magpagawa ng makina. Kasi pag hindi nyo change oil yan, okay, yung oil natin mag-i-sludge yan. Kumbaga lalapot yan. Pag lumapot yan, mahihirapan yung pump natin na i-flow yung oil dun sa loob ng ating engine. So may mga component na hindi malulubricate, or kung sakaling worst talaga, yung mga daanan ng oil, babarado siya doon. So ang ending nun, may mga parts na hindi malulubricate. So para sa akin, kaysa gumastos tayo ng libo-libo para sa pagpaparepair ng engine, bakit di na lang natin i-maintenance na maayos? Mas less pa yung gastos natin, mas sigurado pa na reliable yung kotse natin. Kasi ito sa totoo lang, yung mga na-overhaul na makina, minsan questionable kung naaayos ba eh. May mga pagkakataon na pagkatapos ng overhaul, yun pa rin, sira pa rin. So gastos ka na naman. Kaysa inalagaan mo, gumastos ka man ng konti, pero at least lagi kang sigurado na maayos yung inyong sasakyan. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.